Good morning sa bawat isa. At gusto ko ding batiin yung ating mga kapatiran na nasa live sa oras na ito. Sila Sister Edna Tena, Sister Elma Loyola, Maye Patriarca, Nel Pito, Lorna Pito, Julieta Pito, Brother Junior Florante. Amen. God bless you mga kapatid. At nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon at ibuhos din kung ano ang ibinigay ng Panginoon dito, ganun din sa inyo mga kapatid. At i-claim na natin ang blessing na ibinibigay niya sa uh, pang-araw-araw, amen, ng ating buhay na hindi niya tayo pinababayaan. At also, wala na bang ibang announcement, mga birthdays? Amen. So, kung wala naman ay naka-live na din tayo ngayon mga kapatid sa YouTube. Amen. So, God bless you, Brother Sam. At nawa ay mapalawak natin. Sabi nga doon, Revelation 10:8-11, Thou must prophesy again in many nation tongues and amen, kailangan ipahayag natin ito. Amen, sa pamamagitan ng technology ay nagagamit natin ito bilang isang kasangkapan ng papahayag ng mensahe ng Panginoon sa panahon nating ito. Amen, dahil nung nandun kami kay Pastor Jones, yung binuksan namin dun sa ministers meeting yung mission and vision mga kapatid. Amen, dahil ang lahat ng negosyo ay may mission and vision. Amen, pero sabi nga doon, ang Panginoon ay meron ding mission at vision. Amen, meron din tayong mission at vision dahil meron din tayong negosyo. Amen, sino ang may negosyo? Itaas yung kamay. Amen, itaas natin yung kamay, yung may negosyo, yung may business. Amen. Ano yung business natin? Brother Dan? Yan. Our Father's business. Amen. So, ang business ng ating Panginoon, mga kapatid, yun ang pinakamahalaga sa panahon natin. At kailangan nating makita, amen, at masundan ang kilos ng ating Panginoon sa panahong ito. Dahil pag hindi mo ito nakita, walang pagpapalang darating sa buhay mo. Amen. So, for today, gusto kong pamagatan yung ating message. Amen. Kanina, kaya sabi ko kay Brother Bench, i-prepare natin yung awiting Heart of, anong title nung inawit natin kanina mga kapatid? Heart of Worship. Amen. So, ano yung sinasabi doon sa chorus? Amen. I'm coming back to the heart of worship. Tayo ay ibalik natin yung ating puso. Amen. Doon sa totoong pagsamba o sa totoong pag-worship sa ating Panginoon. Amen. Dahil yun ang importante mga kapatid na lumapit tayo doon sa pinapagawa ng ating Panginoon. Hindi lang lumapit but makiisa tayo. Kasi ang mundo ay nandyan ang kanyang mga gawa para tayo ay ano kading ang aliti sa Bicol, lingaon kita, na malingwan ta, na makalimutan natin yung pinaka-purpose na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? So, our mission and vision that the lamb become the lion. Amen? Saan sa buong Bible nyo makikita na ang lamb naging leon? Amen? Sa Revelation lang ito mga kapatid, at binigyan tayo ng prophet for this day na sinabi niyang the lamb become the lion. Amen? Kaya yun ang importante mga kapatid, merong pagbabago ng panahon at isa na yon sa panahong kinatatayuan natin dahil sabi nga doon, ito yung time na most, anong sabi doon? This is the most grandest of all ages. Ito yung pinakamaganda sa lahat ng mga panahon. Amen? At kabilang ka doon, mga kapatid. Kabilang ka ngayon. Sino ang kabilang ngayon? Itaas yung kamay. Amen. Tayo yon mga kapatid. At sabi nga doon, the grandest, pinakamaganda sa lahat. Amen. But, sabi nga doon, but, this is the most sinful age. Ito din ang panahong grabe din ang kasalanan. Amen. Biro mo kahit yung mga believers ay inaaliw ng sanglibutan. Amen. Biro mo, harapan
at nandyan mismo sa iyong katabi. Amen? Biro mo, araw-araw mo nakikita ang layaw ng sanglibutan. Pero ang Panginoon, ibinabalik tayo sa puso ng pagsamba, mga kapatid. Amen? Ang pinaka-purpose ng ating Panginoon, ibalik tayo doon sa pinaka-original na Pentecostal message. Amen? Yung talagang nagiiyakan. Amen? Buong puso nilang ibinibigay yung kanilang buhay sa Panginoon. Amen? Sabi nga mga kapatid, this is the most grandest and sinful. Ano nga yung sabi doon sa Matthew? The great and dreadful day of the Lord. Amen? Saan ba tayo doon mga kapatid? Doon tayo sa great o doon tayo sa dreadful? Amen. Saan tayo doon mga kapatid? Sa great o sa dreadful? Amen. So nakapokus tayo doon sa great. Amen. Yung iba nakapokus doon sa dreadful. Sa nakakatakot na panahon. Grabe itong panahon natin. Baka ito na yung... Amen. Yung nakakatakot sa... Sabi nga doon, yung great, doon tayo pinapapokus ng ating Panginoon. Kasi grabe nga ang gawa ng kaaway. Amen. Biro mo si Satan nandito, si Lord wala. Brother Diyos. Amen. Kung nandyan Satan, nandyan din ang Panginoon na talagang hindi sila pwedeng mag-isa, mga kapatid. Amen. Hindi pwedeng mag-isa ang Diyos at si Satanas. Amen. Hiwalay ang dalawang yan. Amen. Kaya sabi nga doon, dito tayo sa great, hindi tayo dito sa dreadful day. Amen. Nung panahon ng Day of Pentecost, akala nila matatapos na ang mundo. Amen. Bakit? Nakapokus sila doon sa dreadful day. Ay, ito na katapusan ng mundo. Sabi nga doon, ito pa lang ang simula. Mga kapatid, ito pa lang ang simula ng mga magagandang bagay na gagawin ng ating Panginoon. Amen? Biro mo tinaw pagka nasa labas ka, ang mga istorya, grabe ang lindol, grabe ang bagyo, grabe ang mga tsunami, grabe ang mga nangyayari, grabe ang gera. Amen? Pero walang nagsasabi at walang nagbabalita ng mga magagandang bagay na galing sa Panginoon. Amen? At sabi nga doon, yun ang ministry natin. Nabuksan sa tao kung ano yung great na ginagawa niya ngayon. Amen? Kung ano yung the best na ginagawa ng Panginoon para sa akin. Sa inyo din ba ganon? Amen? Sabi ni Papa noon, me too. Amen? Ganon ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya our hearts, ibalik natin sa totoong pananampalataya sa Panginoon. Amen? Yung dating, sabi nga doon, yung first love mo, ibalik mo doon sa dati. Amen? Kasi kung lumalayo ka na sa Panginoon, amen, kagaya sa Ephesians, Brother Dan, amen, anong nawala sa kanila? Nawala yung kanilang, iniwan nila yung kanilang first love. Sino yung first love natin, mga kapatid? Si Jesus. Amen? Ang Panginoon ang ating first love. Kaya ibalik mo ang puso mo sa Kanya. Amen? At sabi nga doon, laging itinuturo sa puso, mga kapatid, hindi sa isip, ano? Amen? Sa puso. Amen? Sa puso natin si Solomon, ano yung ginawa niya? Anong hiningi niya? A understanding heart. Hindi ay understanding mind. But a understanding heart. Brother Bench. Amen? At sabi doon ng Panginoon, hindi dahil yan ang hiningi mo. Amen? Ibigay ko sa iyo yung mga bagay na hindi mo hiningi. Brother Dan. Amen? At igagrant yan ng Panginoon pag sinabi niya, tinutupad ng ating Panginoon. Amen? So, our topic for today, mga kapatid, ay pinamagatan kong purpose in your heart. Amen? Yung purpose sa ating mga puso. Amen? So, makikita nyo, yung mga lumipas nating mga message is all about purpose. Amen? Sabihin natin mga kapatid, purpose. Amen? Ano ba yung purpose ng buhay natin? Amen? Ano ba yung mga purpose na ginawa ng mga Old Testament saints, New Testament saints? Ano ba yung purpose na ibinigay sa kanilang buhay, mga kapatid? Amen? Kailangan makita natin at maibalik natin yung purpose na yon. Makita natin kung ano ba talaga yung ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Dahil for our age, ito yung, sabi nga dun, second Babylon. Mga kapatid, ano yung first Babylon?
nung time ni Daniel, Brother Dan. The first Babylon, yung time ni Daniel, na conquer ng Babylon ang ano? Ano yung na-conquer ng Babylon? Yung Israel. Amen, na-conquer niya yung kingdom ng Israel, kinuha niya yung mga wise na mga bata, kasama na doon sila Daniel. Amen, at nasakop sila ng Babylonia. Ano yung ibig sabihin ng Babylonia, mga kapatid? Sa tingin nyo, sa panahon natin ito, ano yung Babylonia? Yung mundo. Biro mo yung mga mananampalataya, nasakop sila ng mundo. Or nasakop sila ng worldliness, Brother Dan. Amen. So anong nangyari doon? Pag ganun na pala ang nangyayari, merong tinatayong standard ang Panginoon. Merong mga taong maninindigan sa katotohanan. Amen. So, amen. Let us continue sa ating message sa oras na ito, mga kapatid. At, amen, ang pag-uusapan natin, our purpose in your heart. Amen. Purpose in our heart. At tingnan natin, mga kapatid, yung mga Old Testament saints at New Testament saints na ganun din ang ginawa nila. Dahil, bakit mga kapatid, nasa Babylonia tayo. Tingnan mo ang buong mundo. Amen? Talagang puno ng kagagawa ng Babylonia. Amen? At sabi nga doon, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. At sabi nga doon, history repeat itself. Ang nakaraan ay pwedeng gawin ng Panginoon ngayon. Pero in a different way, mga kapatid. Amen? So history repeat itself. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen? So tingnan natin kung ano yung ginawa ng Panginoon sa mga mananampalataya noon, kila Daniel, amen, kila Abraham, ganun din ang ginagawa ng Panginoon ngayon. Amen. Kailangan makita natin at mai-connecta natin yung buhay natin doon sa kanila. Kasi kung hindi mo mai-connect doon, mahina ang pananampalataya mo. Amen. At hindi mo malalaman kung ano ba talaga ang totoong purpose mo. Sabi nga doon, yung Bible, mga kapatid, yun ang guidance sa atin ng ating Panginoon. Kung paano kanya pagpapalain, nandun na din sa Bible. Kung paano siya dumating, nandun na din sa Bible. Amen? Kung paano kanya i-guide sa panahong ito, nandun na din sa Bible. At ngayon, ibalik natin sa, sabi nga doon, sabi nga doon, yung once upon a time. Ano sa Tagalog yung once upon a time? Amen? Sa mga young people, once upon a time. Amen? Sa Tagalog, paano natin yan binabanggit? Nung unang panahon. Amen? Yan yung mga kapatid. Sa English, once upon a time. Kaya nga noon, yung mga pinapanood noon, yung kwento ni Lola Basyang. Amen? Usong-uso yan noon, yung mga bata, pag nagkukwento na si Lola Basyang, nandiyan na. Amen? Yung mga bata. Pero ngayon, wala nang ganon. Bibihira na kasi lahat na sa cellphone na. Amen? Nandun na, babasahin lahat ng pinapanood, nandun na. Wala na yung kagaya ng dati ng panahon ni Lola Basyang. Nung unang panahon. Amen? Nakikita nyo yun? Sino nakapanood ng yung Once Upon a Time? Brother Josh, nakapanood ka? Nalingwanan ni Brother Josh. Ako di ko pa nalilingwan sa Once Upon a Time. Yung ibinabalik sila sa panahon at binibigyan sila ng aral kung ano ba yung mga nangyari sa kanila nung panahon. Amen? Nung panahon, nung gera, nung Hapon, at nakita nila yung sila Jose Rizal kung paano sila kumilos. Amen? At ngayon, ganun din ang gagawin natin, mga kapatid. Tingnan natin kung ano yung ginawa nila Daniel nung panahon at kung ano din ang ginagawa ng Panginoon sa atin ngayon. The same sa panahon nila Daniel. Amen? So sa dito, Daniel chapter 1 verse 8. Amen? So ito yung title natin, mga kapatid. But Daniel purpose in his heart. Amen? So napakaganda, mga kapatid. Sabi nga ni Brother Branham, si John, sino nga si John?
sino yung represent niya? Amen? Sa Revelation? The bride. Amen? Sabi nga doon, yung Revelation ng Old Testament, Brother Dan, ay yung Book of Daniel. Amen? At yung Book of Daniel ng New Testament ay yung Revelation. Amen? So si John, kilala natin si John, lagi natin napag-uusapan si John. Amen? Dahil siya yung type of the bride. At nung Old Testament naman, ano yung tipo ng bride, mga kapatid, ng wife? Sino? Si Daniel. Amen? So tingnan natin mga kapatid, sabi dito, but Daniel purpose in his heart. Amen? So anong sabi ko kanina? I-connect natin yung ating buhay kay, kay Daniel. Amen? Sabihin nga natin, but Daniel purpose in his heart. Amen? Lakasan natin mga kapatid. Daniel purpose in his heart. Amen? Yung Daniel, palitan mo ng pangalan mo. Palitan ng pangalan natin. Okay. But Winston Pisito purpose in his heart. Sige nga. 1, 2, 3, go. But nagangurub-ngurub ka mo, mga kapatid. Amen. Ayusin natin. But Melchizedek. Amen. Winston. Amen. But Winston. Purpose in his heart. Amen. Ganun din dapat tayo kay Daniel. I-purpose natin sa buhay natin, sa puso natin. Amen. Kailangan may purpose ang puso natin. Amen. Sabi dito, but Daniel purpose in his heart that he would not defile himself. Amen. Kanina, pinabanggit natin yung pangalan natin. Iko-connect natin ngayon kay Daniel yung buhay natin. So, anong ginawa, mga kapatid? Amen. That he would not defile himself. Ano ibig sabihin ng defile? Aber, sa mga ating mga young people, amen, yung mga marunong sa English, what is defile himself? Ano yung defile? Amen? Ano ibig sabihin? Para madali, sa madaling sabi, Brother Richard, wag nating dungisan. Maliwanag. Let's say, praise the Lord. Amen. So si Daniel, pinorpos niya sa puso niya na hindi niya dudungisan ang kanyang sarili. Amen? Sa isang mananampalataya pa lang, mga kapatid, kailangan wag nating dungisan ang ating pananampalataya, ang ating sarili. Kasi tayo ay, ang purpose ng Panginoon sa atin, tayo ay creatures of eternity. Amen? Tayo ay creature ng pagsamba. Amen? Holiness. Godliness, yun ang ginagawa natin sa buhay. Amen? Kaya importante ang puso natin. Amen? Kailangan ang puso natin huwag magkaroon ng anumang bahid na dungis. Amen? So sabi dito, not defile himself with the portion of the king's meat. Amen? So with the portion of the king's meat. Amen? Para maintindihan natin. Ano yung nangyari nung panahon ni Daniel? Ito yung panahon na sinakop sila ng Babylonia. Amen? Kung mahilig kayo manood ng mga kingdom, ganun ang nangyari. Sinakop sila ng Babylonia at natalo yung Israel. At anong nangyari? Brother Dan, yung mga portion doon sa simbahan, yung mga magandang gamit doon sa church ng Israel, ay kinuha ni Nebuchadnezzar. Yun yung hari na sumakop sa Israel. Amen? Kinuha niya yung mga magagandang mga bagay at dinala niya sa sarili niyang simbahan. May sarili ding simbahan, yung tinatawag na Babylon. Itong Babylon na ito, mga kapatid, in the beginning, ano yung Babylon? Ito yung Tower of Babel. Yung panahon na nagkaroon na ng one language, tumayo sila ng, ano yon? Ano yung Tower of Babel? Nagtayo sila ng Tower ng Babel. Amen? Pero ano ginawa ng Panginoon? Ginuho ito. Amen? Noon, Tower of Babel, pero ngayon, tinawag itong Babylon. Amen?
Maraming mga bagay dito mga kapatid. So, nung sinakop ng Babylon yung Israel, kinuha nila yung mga mahalagang bagay na nasa Israel. Isa na doon, sabi ni Nebuchadnezzar, yung mga wise man at yung mga anak ng mga hari. Amen? At isa na doon sa mga nakuha, si Daniel. Biro mo, doon sa bayan mo, Brother Josh, sinakop yon at ang ginawa, ikaw, kinuha ka at dinala ka doon sa kaharian nila. Far away home. Amen? Malayo sa, tawag dito, sa tahanan, Brother Dan. Kaya pag malayo ka pala sa church, sa tahanan mo, or sa Panginoon, mahirap mga kapatid. Amen? Sabi nga doon, nandun sa iyo yung blessing, pero, ano nga yun, Brother Richard? Nawala yung joy. Amen? So, saan ka pagpapalain? Sabi natin nung nakaraan, pag bumalik ka sa homeland. Pag nakabalik ka sa homeland. So, nasakop si Daniel at dinala sila doon sa hari, mga kapatid. At anong nangyari? Doon na si Daniel. Amen? Kasi yung pagkain ng hari, yun din ang pagkain nila doon. Amen? Kinakain ng hari nung panahon na yon. Pag sinabi nating pagkain, ano yan? Sa Bible. Ito yung word. Amen? Word of God. Yung word ng Panginoon. Pero nung panahon ng hari, Babylonian word, sabihin, salita ng hari, salita ng kamunduhan, yun ang gustong ipakain, yun ang ipinakaibig sabihin, yun ang gustong ipakain ng hari kila Daniel. Na sila Daniel ay mga believers sila. Amen. Pilit silang pinapakain ng, ano yon? Ng salita o ng word ng sanglibutan. Amen. So ano nangyari? Ito na yun mga kapatid. So sabi dito, with the portion of the king's meat. Amen. Kung ano yung mga sinasampalataya ng hari, gusto ng hari, yun din ang ipakain doon sa mga children of Israel. Amen. Sabi dito, nor with the wine which he drank. Sabi dito, therefore, he requested of the prince of Enoch. Amen. So he requested for the prince of Enoch that he might not defile himself. So anong ginagawa kila David? Pinapakain sila ng mga makamundong mga bagay. Pero anong ginawa ni David? Sinabi niya doon sa Prince of Enoch or sa eunuch. Amen. Sa pinakapinuno nung eunuch, mga kapatid, anong sinabi ni Daniel? Amen. Sabi dito, request niya of the Prince of Eunuchs that he might not defile himself. Sabi ni Daniel na hindi ko dudungisan ang aking sarili. Amen. Kagaya din sa panahon natin ito. Amen. Sabi ko nga mga kapatid, i-connect natin yung buhay natin sa nangyayari kay Daniel. Kasi merong pag-defile ng mga sarili. Amen. Anong ginagawa ng sanglibutan sa atin ngayon? The same ba kay Daniel nung panahon niya? The same ba? The same. Mga kapatid, yung mga pagkain ng mga makamundong bagay, yun ang pilit na ipinapakain sa atin. Minsan naisip natin, ang ganda nun, parang ganda nun, pero hindi natin pwedeng dungisan ang ating sarili. Kailangan mong i-preserve ang iyong sarili. Amen? Sabihin nga natin, preserve. Amen? Panitilihin natin itong sa ating Panginoon. Amen? So si Daniel, meron siyang paninindigan na siya ay Kristiyano at hindi ko dudungisan ang aking sarili. Even kahit pugutan pa ako ng ulo ng hari, still, hindi ko dudungisan ang aking sarili. Amen? Sa ganung pananampalataya niya, amen, nagkaroon siya ng, tawag dito, ng pabor, Brother Dan. Nagkaroon siya ng pabor doon sa hari o sa leader ng mga eunuch, Brother Bench. Amen? Na sinunod yung kagustuhan ni David. Pero hindi niya yun sinasabi sa hari. Amen? So, sabi dito ni David,
that he might not defile himself. Amen. So sabi dito, self-defilement by Babylonian food. Amen. Sa Tagalog, pagdumi sa sarili sa pamamagitan ng pagkain ng Babylonia. Amen. Amen. So nakita natin mga kapatid, kung paano ang pagkilos ng Panginoon sa mga tao niya nung panahon. Amen. Kaya nga sabi natin yung Christ is identified by His present character. Amen. In order to you to win, kailangan mong magkaroon ng malakas na pananampalataya. Kahit wala ka ng kasurog dyan, manampalataya ka pa rin. Amen. Wala na ngayon, maluluyan na kang kwan ko. Hindi. It is a personal revelation given to you by God. Kailangan manampalataya ka. Kahit walang nakikita, pwede ko bang gawin? Hindi. Amen. Kailangan hindi ko dungisan ang aking sarili. Amen. So, amen. So, tingnan natin mga kapatid kung paano kumilos ang Panginoon sa mga tao niya. Amen. Kung makikita natin si Brother Branham, mga kapatid, doon sa first pool and second pool niya, ito ay public show. Amen. Talagang nakikita ng public. Pero yung third pool, ano yun mga kapatid? Ito ay sikreto. Amen. At ang makukuha nito ay yung mga pinili ng Panginoon. Amen. Before the foundation of the world. Ito yung mga taong ibinaba sa panahon niya, yun lang ang makakaintindi nito. Amen. So, sabi nga doon, yung first pool ay, ano yon, nag-a-attract ng maraming tao. Pero itong third pool, bibihira ang tumatanggap. Amen. Sila Daniel noon, bibihira. Amen. Ilan lang sila, Brother Dan. Amen. Kahit na biro mo nasakop yung buong bayan nila, yung buong kaharian ng Israel, nasakop sila doon sa kaharian ng Babylonia. Pero anong nangyari kila Daniel? Hindi sila napanghinaan ng loob. Mga kapatid, kahit malayo sila sa kanilang homeland, hindi sila napanghinaan ng loob. Bakit mga kapatid? Dahil malakas ang kanilang pananampalataya. Na alam ko na ang Panginoon ay may magagawa sa buhay ko. Kahit nandito ako sa gitna ng napakaraming mga unbeliever, papatunayan ko na meron akong malakas na pananampalataya na hindi ko dungisan ng aking sarili. Kahit mapunta ka sa ibang bansa, mapapunta ka sa outer space, sa ilalim ng lupa, kung saan man, kailangan may pananampalataya kang ganon kay Daniel. Amen. So, tingnan natin mga kapatid. So, next, amen, sabi dito, sa how can I overcome? Amen, sabi dito that, amen, amen, sabi dito, the thoughts runs deeper than what it's wrote. Amen. So, yung ano daw yon? Yung kaisipan ay mas malalim doon sa mga nakasulat. Amen. It's inspiration. Amen. Sabihin nga natin mga kapatid, inspiration. Amen. Yung inspirasyon, Brother Dan. Ano yung inspirasyon na meron sila Daniel nung panahon ng Babylon? Amen. So, ano yung inspiration na ibinigay sa kanila ng ating Panginoon? Bakit still si Daniel, amen, pinanatili niya yung kanyang paniniwala? Amen, pinanatili niya yung kanyang paninindigan. Kasi yung iba, pag kinast sila sa kamunduhan, anong nangyayari? Amen, sa mga lumipas na panahon, natatalo sila nung kamunduhan. Bakit mga kapatid? Mahina yung pananampalataya nila kay Lord. Amen. Bakit nandito tayo ngayong araw na ito? Ngayong Sunday na ito? Dahil, amen, gusto mong mas lalo pang palakasin yung pananampalataya ko. Na kahit saan ako dali ng Panginoon,
maninindigan ako bilang Kristiyano. Amen. Sinong Kristiyano dito? Itaas yung kamay. Amen. Itaas natin. Amen. Praise the Lord. Sabi nga doon, tayo yung mga taong nag-overcome. Si Daniel, sila yung mga taong nag-overcome nung panahon nilang yon. Biro mo kung nabigo sila David, wala tayong example. Amen. Sila Daniel, nagpunta sa na-conquer ng Babylon, kumain sila ng mga pagkain ng hari. Wala nang testimony, mga kapatid. Pero Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Doon nangungusap ang Panginoon. Lord, ano bang gagawin namin sa panahong ito? Marami hindi na natin alam. Balikan natin si Daniel. Sabi nga doon, kailangan meron kang malakas na pananampalataya para malagpasan mo ang hamon ng buhay na ito. Amen. Kung ano sinabi mo, Lord, yun na, Lord. Amen. Pagka minsan nabubulang ako, kay man sa ng shot, kay man sa ng kuan. Sabi doon, kung si Daniel pagungaan, hindi ako ni kan magatesting. Amen. Maninindigan ako kung ano sinabi sa akin ni Lord. Kung ano kan purpose na itinaw sa akin ni Lord. Amen. So, inspiration na itinaw sa akin ni Lord. Na kung uda man magagibon ni kade, sisay pa kan magagibon ni kade. Uda na maninindigan sa buong Israel. Amen. Kikita ni David. Amen. Si Isaiah, Lord sent me. Da naman siya bang nakita si Isaiah. Kung hindi, ako man sa sukikausip ni Lord. Kaya, Lord, send me. Kaya si David, sabi niya, Lord, send me. Ang uman ka ito, mga kapatid, history repeat itself. Amen. So, it's inspiration. The kernel is on the inside of it. Biro mo, kernel, ano kan posisyon ni kan kernel? Amen. Hindi ka din, mga kapatid, so kernel ng mga pulis, ha? So, kernel, ibig sabihin, so sentro, kung so pinaka-pisig, Brother Melchizedek. Amen. The kernel is on the inside of it. So, salog. Amen. So, salog. Ano kan salog ta, mga kapatid? Amen. Ano kan sa salog na to? Amen. Ano kan pinaka-sentro ni kan buhay na to? Ano? Brother Dan? Ayon sa pigusipan ta, sa puso. Amen. Ano kan sentro ni kan buhay ta? So sa inside. So salog. Idi so sa kuan. Pangluwas na anyo, dawa kan tiriko nurok mo. Puruan kan kuha mo. Di yan pigusipan. Kan pigusipan niyan, so salog mo. Kung uno kan purpose na itinahusay mo ni Lord. Kung uno kan paninindigan mo. Dawa iyan makilas ka pa kung ano pang mangyari sa mo. Basta, so pananampalataya ang makasag. Amen. Kita mo si Job. Nangyari kila Job. Dawa, ano nangyaring mga bagay kay Job, still, nanindigan siya sa Panginoon. Kaya mga kapatid, pag nag-isip kita, Lord, grabe na ka din nangyayari sa mundo. Paano kami, Panginoon, maninindigan? Sabi ni Lord, bumalik ka kay Job. Bumalik ka kay Noah. Bumalik ka kay Daniel. At i-connecta mo kan buhay mo. Arit ni kan mga kapatid. Pag nag-pray ka kay Lord, Lord, di ko na aram kung ano kan nangyayari sa mundo. Sabi ni Lord, i-connecta mo kan buhay mo sa Biblia. Kaito mo mababasa kan, sabi nga doon, kan love letter sa ato ni Lord. Amen? Ano kan love letter? Sisay nakaaram kung ano kan love letter. Amen? Sisay nakatanggap na ng love letter, ita so kamot. Ida pa. Amen? Sisay nakatanggap love letter. Amen? Susurat sa inyo na mahal kita. Amen? Pag binasa mo sa Bible, sabi ito sa mo ni Lord, mahal na mahal kita. Amen? Payaba kuy kang maray, kaya abo kuy kang maraot kan buhay mo. Amen? Amo kan mga advice ni Lord sa Bible. Amen? So sabi dito, the kernel is on the inside of it. Amen? You see what it really is. Sabi dito, the purpose. Amen? To purpose something in your heart is a very powerful thing. Amen? To purpose, ano daw yon? Something in your heart is very
powerful. Makapangyarihan pala ito, mga kapatid. Mas makapangyarihan pa kay Superman at kay Darna. Amen? Sa mga superhero alam mo, mas makapangyarihan ito. Amen? Because your heart is the seat of where everything comes out from good or bad. Amen? So puso taman palan. Amo man kan kung uno kan gusto i-display, kung masama kan i-display mo yan, amo man kan luluwas. Pero kung mabuti, amen, mabuti ang lalabas diyan. Kaya sabi ni Lord, you must be born again. Sabi nga ni Brother Branham, the old soul must die, and the new soul is born into you. Ibig sabihin, mamamatay yung lumang makasalanang spirit ay soul na nandyan sa'yo at ang ipapalit sa'yo ay bago. Anong bago yon? Yung bagong masunurin sa Panginoon. Kaya nga, sabi ni Lord, not my will, but thy will be done. Bakit mga kapatid? Kasi kung will natin, pag kita nakasanid, di na kita magpatuloy sa gawain. Pag natural sa nanatang, pagkaisip, dahil kita, sabi nga doon, tao, nasasaktan, marupok. Amen? Pag ikaw, nasa ministry at ikaw binuhusan ng mga pagsubok sa buhay, sigurado susuko ka. Amen? Sigurado susuko ka. Bakit? Amen? Dahil, amen, wala yung sentro ng buhay mo, which is the Lord Jesus Christ. Sabi nga doon, yung will mo, kung will mo lang, di ka na magpadagos. Pero yung will ni Lord, sabi nga doon, pinatay yung will natin at pinalitan ng will ng ating Panginoon. Amen? Kaya pumupunta ka sa gawain, kaya nagsisimba ka pag linggo, kaya kung may mga fellowship, nandun ka, dahil will na ni Lord ang sinusunod natin. Yun ang pinakamahalaga, mga kapatid. Amen. So the kernel is on the inside of you. Amen. Sabi dito, what is really is. Amen. So next, sabi dito sa Matthew 12:35. Amen. So sabi dito sa verse 35, a good man, sabi dito, a good man out of the good treasure of the heart bring it forth good things. Amen. Sino ang mabuting tao dito? Hitaas yung kamay. Si Sister Leslie lang, si Brother Dan, si Brother Jim, Sister Jad. Si Saypak ang mga mabubuting tao dito. Amen. Itaas yung kamay ng mabubuting tao. Amen. Amen. Kung Kristiyano ka, dapat mabuti ka. Amen. Gumagawa ka ng mabubuting gawa. Yung parang hindi tanggap. Mabuti ba talaga? Amen. Itaas natin yung mga mabubuting Kristiyano. Itaas yung kamay. Amen. So, mabubuti tayo. Amen. Tanggapin mo na, mabuti ka. Pagka na kay Lord ka, mabuti ka. Amen. So, a good man out of the good treasure of the heart bring it forth good things. Amen. Ang mabuting tao pala, ang mabuting puso, ay gumagawa ito ng mga magagandang mga bagay. Amen. Magagandang bagay. Amen. Kagaya ng ating Panginoon, magagandang bagay yung ginawa niya nung nagkatawang tao siya dito, mga kapatid. For a example sa mga darating na mga believers sa mga panahon. Amen. Kaya nga, pagka, sabi ko nga kanina, ibabalik natin yung buhay natin sa Biblia. Amen. Kung ano yung mga guidance ng Panginoon, ibalik mo sa buhay ni Lord. Ano ba yung ginagawa, Lord? Kung gusto kong gumawa ng mabuti, bumalik ka sa Biblia. Tingnan mo kung ano mga mabubuting bagay ang ginagawa nila noon at gawin mo ngayon. Amen. So, bring it forth good things, and an evil man out of the evil treasure, bring it forth evil things. Amen. So, ano nga ito, mga kapatid? So, mga masasama namang tao, amen. Sabi nga dito, evil treasure, bring it forth evil things. Kung masama ang sa imong puso, amen, uno ka magaluwas, masamang masamang mga bagay. Anong mga masama? Alam nyo na yung mga masama, mga kapatid.
So, dito sa verse nito, ipinapakita ng Panginoon na merong good and evil. Amen? Merong mabuting puso, merong masamang puso. Bakit minsan nagtatanong ka, bakit grabe yung kasama ni Kade? Natural kan. Tapi kasabi ka ni Lord, ka yun, mga tao. Merong mga tao na masasama ang puso. Sisay naka-encounter na ni Kaan, na may mga taong masasama ang puso. Itaas yung kamay. Gawda. Kami sana ni Brother Dan, nakakita ni kan mga, amen? Minsan nakikita at mga kapatid. Amen? Pero sa mga magagandang puso, amen? Sisay nakakita ni kan mga gandang puso. Amen? Kaya po makita ka ni sa church. Amen? Pag nakita mo sa mga believers, mga kapatiran, nakikita mo man kan mga mabubuting mga bagay. Amen? So, sabi dito, evil man out of evil, treasure, bring it forth evil things. May mga tao na para sa mga masasama. At may mga tao naman na para kay Lord at mabubuti ang mga ginagawa. Minsan kahit na naabuso ka na gumagawa ka pa rin ng mabuti, ipagpatuloy mo lang yan. Kasi mabuti ka nga eh. Huwag kang susuko kahit gumagawa ka ng mga magandang bagay. Maraming mga taong, amen, gusto kang ibagsak. Gawin mo lang, basta mabuti yan. Amen, huwag kang titikil. Pag sabi nung mo, kapitbahay mo, kaklase mo, kuha na nga yan, di na nga ka. Dumiretso ka manligyan, amo kan pinag-purpose na itinawsay mo ni Lord. Amen, pag tumurang ka yan, dipisil na. Amen, dahil as we live, kumbaga, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, amen, tayo ay nagpo-progress. Walang retirement dito, mga kapatid. Ako ngayon, retire na, na ngayon kuhan. Habang nabubuhay ka, uda retirement ide. Kan masasabi ta sa ng retirement, pag kita ay inuko na ni Lord. Kaya sinabi mo, aram ko na nga, amen, aram ko na nga, amen. Kuhan na, tem ko na kan, di mo param nga, amen. Sabi ni Lord, the unreachable riches of God. Ibig sabihin, di mo pa nauko kung uno kang pinaka. Amen? Kaya habang nandito tayo, patuloy tayong nag-aaralan. Patuloy tayong nagsasakripisyo. Patuloy tayong natututo. Amen? Sa mga bagay na ating nakakasalamuha sa araw-araw. Amen? Habang may buhay, sabi nga doon, merong pag-asa. Amen? Sabi nga doon yung, habang buhay, may pag-asa tayo. Amen? Sino ang buhay? Itaas yung kamay. Amen? O, ibig sabihin, may pag-asa ka. Kaya kung nakikita mo, Lord, nikato, medyo, di ako nagpapakuan sa mo, Lord. Sabi ni Lord, habang may buhay, kapatid, mayroong pag-asa. Habang buhay ka, may pag-asa. There is subject for change and correction sa buhay natin. Amen? Kung nagkamali ka, the best thing to say, ano yun, Brother Dan? I am wrong. Pastor, nagkamali ako. Amen? Sis, nagkamali ako. Brother, nagkamali ako. Because our life ay continue tayo. Amen? Araw-araw natututo tayo. Amen? Sino ang natututo dito araw-araw? Amen. Yun ang pinakamaganda. Wag yung, alam ko na lahat, di na ako natututo. Amen. Di na nga ako pwedeng i-correct, kuha na. Dipisil ka to, mga kapatid. Amen. And let us continue. Amen. This word, heart, in the Greek word, amen, sabi dito, cardia. Amen. Sabi dito, the center and seat of spiritual life, the soul or mind. Ano daw yon yung sentro, mga kapatid? Amen? Ano yung center and seat of spiritual life? Ano yon? Yung puso. Amen? Yun pala ang sentro. Amen? Ng ating buhay. Sinong may puso? Maraming tao walang puso. Sabi nga doon sa pelikula, wala kang puso. Amen? So, kailangan may puso tayo. Puso na mag-serve sa Panginoon. Amen? Yun ang pinaka-the best na mag-serve tayo sa Kanya.
Kasi ang buhay natin dito, hindi lang magtrabaho, hindi lang, mga kapatid, magpayaman kung ano. Ang pinaka-purpose natin dito is to serve the Lord. Kasi kahit ano pa man yaman mong madala, kung ano pa mang achievement mong makuha, bilyon-bilyon ang pera mo, pero pag namatay ka, hindi mo yan madadala sa kaharian. Tingnan nyo, sino yung namatay na milyonaryo? Si Job, wag na sa ibang bansa, si ano na lang, si Ramos. Oh, si Ramos, bilyonaryo. Sino nakilala kay Ramos? Amen? Maraming pera si Ramos? Napakarami. Pero nung namatay, amen, hindi niya nadala sa langit. Brother Peps, wala siyang nadala sa langit. Bakit? Mga temporal na bagay lang yan dito. Kahit mahirap tayo dito, basta nagsiserve ka sa Panginoon, yun ang pinaka-the best. Nakatira ka sa bahay mo, kahit maliit lang yan, yan ang pinaka-the best, basta nasumpungan ka ng Panginoon na nagsiserve sa Kanya. Ang problema, maliit na yung bahay mo, kawawa ka na, pero nasumpungan kang wala pa sa Panginoon, yun ang pinaka-kawawa talaga. Amen? Kaya nga, pag tayo tumitingin sa kanila, naaawa tayo. Kahit gano pa, kahit may sasakyan, kahit ano pa. Amen? Naaawa tayo sa kanila. Bakit mga kapatid? Hindi nila nakuha yung pinaka-essence ng buhay. Yung pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Amen? Sila, ang akala nila, tinuruan kasi sila ng mundo. Tinuruan sila ni Satanas kung ano ang pleasing life dito sa mundong ito. Pero yung pleasing life, merong kulang sa buhay nila. Kasi makukontento lang ang buhay mo pag tinanggap mo si Lord. Amen. So sabi nga dito, amen, the center and seat of spiritual life, the soul or the mind, o tinatawag nating yung puso natin. Amen. Nasaan nga ang Panginoon? Sa isip natin, ha? Amen. Nasaan? Nasa puso. Dapat lahat yan nasa puso. Kasi pag nasa isip natin, pwedeng mag-fail yan. Amen? Yung intellect mo. Pero pag nasa puso, amen, sa sentro ng ating pagkatao, kung ano ang nasa sentro ng ating pagkatao, yun na din ang magmamanifest sa isip, sa salita, at sa gawa. Amen? Kaya puso, mga kapatid, wag puro isip, puso. Amen? Yung nasa puso mo, mamaya, pag linagay mo yan sa puso mo, magiging nasa isip mo na. Yun ang kaisipan mo. Sa Panginoon pala tayo. Amen? Kaya tanggapin mo ang Panginoon ng buong puso. Amen? So next. Amen. So, sabi nga dito sa Mark 7, amen? Mark chapter 7, verse 18 to 23, mga kapatid. Amen. Sabi dito, amen, sabi dito sa Mark, amen, verse 18, and he saith unto them, amen, are ye so without understanding also? Do ye not, amen, perceive that whatsoever things from without entereth into the man, it cannot defile him? Amen, kung ano man kuno supiga ko na to, amen, hindi man kuno kadto makararaot sa satang pagkatao. Amen, so sa Tagalog, basahin natin mga kapatid, at sinabi niya sa kanila, kayo baga naman ay wala ring pag-iisip. Amen. Hindi pa baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumasok sa tao, kung anong ba daw na nasa labas na pumasok sa tao, amen, ay hindi nakakahawa sa kanya. Amen? So kung ano daw sa labas at pumasok sa atin, amen, kung kinain natin, ay hindi daw ito makakahawa sa atin. Amen? So sabi nga dito, we are often so careful with the natural food we put into our mouth to ensure our natural health. But then, we'll swallow all sort of garbage, amen, that is contrary to the Word of God into our hearts, and then wonder why we have problems with our mental health. Amen? And so, Jesus is explaining, amen, here,
na sabi nga dito sa verse 19, mga kapatid, amen, because, ano daw yon? Bakit? Because it entereth not into his heart. Amen. Praise the Lord. Nakita nyo mga kapatid, sapagkat hindi pumasok sa kanyang puso. Amen. Kung ano daw yung nasa labas, hindi daw yun makakahawa. Yung sa labas na pumasok, hindi daw yun makakahawa sa pagkatao natin. Amen. Bakit daw mga kapatid? Sabi dito, because it entereth not into his heart. Yun ang pinaka-importante mga kapatid ha. Amen. Kung ano man pumasok sa iyo, wag lang papasok sa puso mo ha. Bakit yon? Sabi dito, because it enter not into his heart. Dahil hindi yon pumasok sa puso. Tama ba, Brother Dan? Dahil hindi pumasok. Hindi ka mahawa kasi hindi pumasok sa puso. Sabi dito, but into the belly. Amen? So, kinon mo, si Daniel baga, pinakain siya nung kwan, mga kapatid, pinapakain siya nung pagkain ng hari at inumin ng hari. Amen? So, sabi nga doon, sabi dito, but into the belly. Amen? So, mga kiko na to, saan na pa ito? Pag kita nagakon? Sa tiyan. Amen? Na pa ito sa atong tiyan. And, go it into the, amen? Saan kan? Anong ibig sabihin ni kan? Napapay ito sa atong lubot. Pag nagkun ka baga, pag pigtunaw, amen? Pag natunaw na, saan na ka nagapay ito? Diretso na kan sa lubot. Kina, tum yun na kung anong nangyayari. Amen? And go it out into the drought, purging all meats. Amen? Purging, piga giling, rather than all meat. Nililinis. Amen? So, nililinis. Amen? And he said, sabi dito, amen? So, sabi dito, and he said, that which cometh out of man, amen, that defileth the man. Amen? Ano daw yon mga kapatid? Sa Tagalog, 20 yon. At sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao. Amen? Ano daw ang nakakahawa sa atin? Yung lumalabas sa tao. Yun pala ang nakakatakot, Brother Jos. Yung lumalabas sa tao. Tingnan natin, mga kapatid. Amen? Sa verse 21, sabi dito, for from within, out of the heart of men, amen? So, ulitin ko, for from within, out of the heart of men, proceeded evil thoughts. Ano daw yun, mga kapatid? Kaya naman sabi ko kanina, merong masama na puso at merong mabuting puso. So ano daw yung nakakahawa sa tao? Hindi yung galing sa labas. Yung galing sa loob. Amen. Yung galing sa loob, tingnan natin. Amen. Sabi dito, proceeded evil thoughts. Amen. Ali palan kan evil thoughts sign ko no? Sa puso. Amen. Adulteries, fornication, and murders. Amen? Kaya nga pag nag-isip kita mga kapatid ni kan mga bagay, nagali kan sa puso mo. Minsan nagarautbot ka na sa sadataw, amo nakatukan, nakakahawa. Amen? Minsan, naiinggit ka sa da brother, sister, o kung kisay, amo nakatukan nagapon, ni kan, ni kan, pagkahawa, ni kan buhay mo. Say mo man ligayon, nagali kung mainggit ka o hindi ka mainggit. Sabi nga doon, kung purpose kan puso mo, maiinggit ka. Pero kung may purpose, aram mo sa purpose, aram kung purpose niya gigibot. Dakat to karautan sa puso. Pero kung may inggit ng pinabot, amo na kan nagkaraut ni kan, amo na kan sabi ni Mark, amo na kan so nakadidefile, nakakahawa. Nakakahawa pala yan. Amen. So, sabi dito, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, biro mo kan, evil eye pa, blasphemy, pride, foolishness. Ngamin ka din mga espiritu ni Satanas.
Amen. Sabi dito, all these evil things come from within. Amen. Sayin kunwali, sa puso na to. Amen. All these evil things ay ali sa puso na to. Amen. Come from within and defile amo na kan pagpo ni kan pagkahawa ni kan buo ni mong pagkatao pati sa mga tao na sa paligid mo na mahahawa mo naman. Kung uda sindra purpose sa puso nindra. Kung uda ka, mas lalo na kung uda ka Diyos sa puso mo. Sisay may Diyos sa puso. Amen. Praise the Lord. Thank you, Lord. Amen. So, sabi nga dito, Jesus is telling us the real source of where a lot of your problems are generated from. Amen. Ito palang ali, kan nga mina problema mo. Sayin ko no? Mga kapatid, sayin ali. Brother Matt, sa puso. Amen. Sa puso. Amen. This is why we need to guard. Amen. Amo na kadi kan magayon. Kaya pala, ano sa title ta? Ano sa title ta? Purpose in your heart. Sisay aram kan purpose niya sa buhay niya. Amen. So sabi di, this is why we need to guard our own hearts. Napaka ganda mga kapatid. Ito daw ay kailangan dapat na bantayan natin. Bantayan natin ang ano? Kapitbahay natin? Yung puso ng iba? Amen? May nagbabantay ng puso ng iba. Amen? Ano daw yung babantayan natin? Guard natin yung puso natin. Bantayan mo yung puso mo. Kasi baka mamaya masama na yung ginagawa ng puso mo. Amen? Minsan, masyado ka na nakapokus sa puso ng iba, hindi mo na napansin yung puso mo na nagdurugo na pala. Brother Peps. Amen? Sabi ni Lord, bantayan mo ang puso mo kasi maraming gustong umagaw niyan. Brother Jimmy, ang puso natin maraming gustong umagaw. Isa na doon, si Satanas. Brother Dan, gusto niyang agawin ang puso mo kay Lord. Amen. Pag nagawa niya na ang puso mo kay Lord, ang gagawin mo na ngayon ay mga makamundong bagay. Pero pag nanatili yan sa Panginoon, ang gagawin niyan ay yung mga magagandang bagay. Sino ang gumagawa ng magagandang bagay dito? Itaas yung kamay. Amen. Praise the Lord. Amen. Sabi nga dito, this is why we need to guard our hearts. Mga young people, protektahan nyo in all costs kan sa inyong puso. Amen. Ta iyan man minsan iyan nagali so pagkainggit, so ingot, so envy. Amen. Kaya bantayan. Bantayan maray. Brother Matt, importante kan kay Lord. Brother Jos, Brother Gabs, Brother Melchizedek. Amen. Ta bata. Amen. Mga kuan kita, mga Kristiyano kita bata, di, basta-basta mga guwapito ba ka din, Sister Sean? Amen. So, sabi nga dito, we need to guard our hearts to keep it from defilement. Para daw, ano yon? Ilayo sa, ano yon? Pagkasira. Amen. Ilayo mo sa madudungisan ng mga bagay. Amen. Amen. So, and pollution at our core being. Because what we allow, amen, ito yung ipinost ko mga kapatid nung nakaraan. Amen. Sino nakasubaybay doon sa group chat natin? Amen. Because what we allow in our heart. Amen. Kuno kan piga tanggap mo. Amen. Sa puso mo. Sabi dito, because what we allow in our heart will come out, ano yon? Isa'y makasigod. Sikod. Will come out in our lives. Amen. Kaya kung uno-kuno kan, pigatanggap mo sa puso mo, amuman kan magaluwas sa buhay mo.
Amen? Isa'y nakapatunay na nagade. Amen? Kita. Amen? Kung unukan pigatanggap mo sa puso mo, amo kang makaluwas. Brother Diyos. Kaya kung ilugan mo kaning polusyon, mga madudungis na mga bagay, anong magaluwas sa buhay mo? Mapupuluted din yan. Amen? Dudungis ang buhay mo. Pero kung pigatanggap mo si Lord, naiko. Amen? Labing linig ni kansay mong ni kan puso mo. Kaya suiba, gustong-gusto ni kan mga Kristiyano. Gustong-gusto nindrang mapangasawa kan mga Kristiyano. Amen? Amen? Bakit yung mga unbeliever gusto nila mapangasawa ay isang Kristiyano? Dahil mabubuti ang mga puso. Kaya, guardan nyo kan puso ninyo na hindi ka humapay ito sa salang tao. Amen? Sa mga unbeliever, tamararaot sa nakan buhay mo. Kung uno kan pigtanggap mo sa buhay mo, amo naman mangyayari sa imo kinanikan, di ka na, da ka na sa church, di ka na makikita sa church. Tapigtanggap mo sa tao na kadto, amo na kan mangyayari man sa buhay mo. Mahal na mahal ko siya. Susundin ko ang lahat ng gusto niya. Di ba? Amen. Dahil siya mahal na mahal, abo niya magsimba. Di naman ako magasimba ta. Amen. Ngani kadtukan, mga kapatid. As simple as that. Mauda ka, bigla. Kaya, kay puwag, kadto, protektahan mo kan buhay mo. Protektahan mong di madungisan nindra. Grabe kan pagpuprotekta sa atin ni Lord, mga kapatid. Nakan importante mapanatili na kan puso na kan sa inya. Dakil gwapo, dakil magayon sa sa mundo, baka Brother Melchizedek, Brother Matt, Brother Gabs, Brother Jobert. Amen. Gulping, magagayon, gwapo. Amen. Pero mas gulpi di sa church. Amen. Nakabawi, Brother Diyos. Amen. Kasi Brother Dan, napapangis siya. Nakarelate siya sa mga gwapong mitwa. Amen. So, gulping mga, mga panglinga say mo, namali ka sa church. Mas magayon nga ito, mas maugma ko ito, idi kan. Kan kaugman, kalipot ni kan, amo sa nakan, makikita mo, pag nagibo mo na kinaeda ka na. Amo Lord, tama ka Lord, hanggang ganan ka di. Pero kang pagmamahal mo, forever. Amen? Kaya piliin mo na kung uno kan itinusay mo ni Lord. Amo na kan pag-ingatan mo. Amen? So sana tayo mga kapatid. Amen? So we remember that amen? So sad na ito mga kapatid, sa Mark 7, sisay kan sad na example ide ni kan Bible na supuso niya na nadungisan, Brother Dan. Amen? Sisay. Kita niyo si King David. Amen? Nag-desire siya ito sa idi niya man asawa. Ano ka to? Kasalang ito, Brother Dan. Baka nag-desire siya kay say kat si Bathsheba ka to? Kay Bathsheba na asawa nung sa inyang general ni Urias. Amen? So, ano ka to kang tinuro sa atin ni Lord na kan sa inyang kuno na mo, amo na ka na sa isip mo. Amen? Dahil gusto niyang mapasay niya si Bathsheba, unong gigibo niyang wana? Ipagaran niya si Urias. Anong ginibo niya ito? Pinalusob niya sa gera, kinasinabihan niya sa mga kawal niya, pag ito na, iwatak niyo si Urias. Umatras na kamo. Nya, katul na ni Kato. Di naman kaya Kato ni Urias. Nag-run si Urias. Nya, nag-run si Urias. Dahil kayon si David, Brother Dan, kayon siya, intensyon. Masamang intensyon. Nadawa,
magayon sa sainyang magayon sa sainyang pagmati, maugma siya, dahil maugma ka, gigibon mo kadto. Pero hindi niya nabantayan na, na palang corruption na palang kading nangyayari sa buhay ko. Anong ginibon niya? Nagransiorias. Amen? Di man kadto kung taamagara dito dahil David napun sa puso niya, dahil gustong-gusto niya si Bathsheba, nagran. At anong ginawa? Pinangasawa niya si Bathsheba. Sumu na ninrangakas, nagran. Si Solomon pang pinangakas ni David ki Bathsheba. Pandua gayud. Pandua ka to. Amen? So, ano nangyari? Si David, nagkakayon siya ning ning intensyon, masamang intensyon. Amen? Sa buhay taman minsan, nagali sa puso kan masamang intensyon. Shudon ko raw ngaya kadikina. Amen? Bungguon ko raw ngaya kadikina. Baka mga kapatid, sa'yo nali sa intensyon, di man nali sa ibang tao. Ali sa puso mo. Dahil kayon ka, intensyon na gusto mo siyang kasanitin man dahil kinasanit ka man, amo na kan intensyon mo, susyudon ko man kadikina. Pagkading manok ni kadi, nag-alagalag, tutinulon ko talaga. Amen? Sa'yo nagpon, sa puso na to. Kaya sabi nga nito ni Lord, bantayan ta sa puso ta. Minsan pagka may gigibon kita, Lord, tama ba kading gigibo ko, Lord? May mataw ba akong makakasanit? May tao ba akong kapiyan? Bunta. Ano ka to? Idudulog natin kay Lord. Kasi minsan, kain kita blind spot, na di ta, nakikita na may masasaktan sa gagawin mong yon. Dahil ikaw mogma ka sana, di mo na isyan, may mga nakakasanit ka na. Amen? Labingugma mo sa, nagabayli ka kina, labingugma mo, pagkuha mo, kadakil mo na palang taon na tungtungan sutin. Dahil mogma ka, amo mapigparagibo mo, Brother Dan. Pero sa mga taon na natungkan, nakasanit mo. Kaya pag kita nag-pray kay Lord, Lord, kading gigibon ko para sa church. Puno raw kading may mga tao raw akong makasanit. May mga tao raw akong mapagpapala. Amen? Pagpapala ba ang madadala ko o curse? Amen? Ganon tayo mga kapatid. Sa lahat ng ating ginagawa, bantayan natin ang ating puso. Amen? So, sabi dito, amen, next. Amen, sabi dito, kaya nga, mga kapatid, nung si David ay nagawa niya yung mga bagay na yun. Amen? Sino ay si David? Kilalang tao si David sa Biblia. Amen? Kaya nung nagawa ni David yung mga bagay na yun, amen, anong sinabi ni David, Brother Dan? Nung na-realize niya yung mga bagay na yun? Brother Jos. Amen? Brother Jobert. Amen? Sa ating lahat. Ano yung sinabi ni David nung nagawa niya ang mga bagay na yun? Basahin natin ang Psalms 51 verse 10. Napakaganda, mga kapatid. Amen? Naalala ko yung awitin na create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. Ganda mga kapatid. And renew a right spirit within me. Napakaganda. Amen? So ano sabi ni David? Create in me a clean heart.
Ano sa Tagalog yun? Create in me a clean heart. Amen? Gawan mo ko ng malinis na puso. Bakit ganun ang sinabi ni David, mga kapatid? Dahil nagkaroon siya ng bitterness sa puso niya, na nagawa niya yung mga bagay na hindi niya dapat ginawa, Brother Bench. Kaya sabi niya, create in me a clean heart. Dahil bakit? Nakurap na yung puso niya eh. Amen? Kaya sabi ni David, Lord, create in me a clean heart, O God. Amen? Ano yon si David? Anong ginawa ni David? Na-realize niya yung nangyari sa kanya. At anong ginawa niya, Brother Dan? Subject siya sa, ano yon? Pagbabago. Anong ginawa ni David? Ano yun, Brother Dan? Ang importante? Repent. Amen? Ano ka? Hingi ka ng tawad. So, anong ginawa ni David? Create in me a clean heart. O God, and, amen, hindi lang create, and renew. Si sa'yo may mga lisensya. Si sa'yo may mga pigarinyo. Hindi isa, gulpi ka talaga. Brother Diyos, napangisi ka. Amen? So, tumnyo sa pag-renew. Amen? Tumnyo sa pag-renew. Mga kapatid, gada nag-amen ah. Amen? Alam nyo kung ano yung pag-renew. Paano mag-renew? Amen? Pag-renew, ibabalik. Amen? Renew, wrong spirit ba? Hindi wrong spirit yung ginawa, Brother Diyos. Amen? Renew a right spirit within me. Ano yon? Tamang espiritu. Amen? Para sa akin, Lord, nagawa ko man yung mga bagay na yon. Patawad, Panginoon. Amen? Create in me a clean heart, Lord. Amen? And renew a right spirit within me. Ano yung right spirit? Si Lord. Amen? Mali yung natanggap mong espiritu. Palitan mo. Sabi ni Lord, you must be born again. Kailangan mong mamatay sa lumang ikaw para bigyan ka ng bagong buhay ng Panginoon. Amen? So, sabi nga dito, it wasn't an outside problem. It was a heart condition problem. Amen? Sabi dito, he failed to guard his heart from the thought taking root within him. You cannot stop a thought coming into your head, but you must shoo. Amen? Sabi dito, you cannot stop a thought coming into your head. Di mo kan mapupugulan, Brother Dan. Kan masasamang mga kaisipan sa isip na to. Ano daw sabi dito? Coming into your head, but you must shoo. Uno kan shoo. Amen? Pag may manok yan, shoo. Si mama, shoo, lumas kayo ito. Amen? Pag may ayamiya, shoo. Amen? Kain kita ni kan, mga kapatid. Tituruan kita ni Lord na mag-shoo ka. Amen? Pag iyan na si Satanas, unong igibon na to? Uno, shoo. Shoo. Amen? Pag may mga mararaot na kaisipan, pag may mga masasamang kaisipan na dumarating sa atin, ano yung tuturo sa atin? Shoo. Amen? Tadi taman kan makukontrol kung uno kan magalag sa kaisipan natin. Pero anong gagawin mo? Sabi ni shoo, Brother Dan. Shoo. Amen? Ayaw na naman. Rumayo ka. Tukso. Layuan mo ako. Yun ang totoo, mga kapatid. Kung paano mo mapagpapanalunan ang ganong laban, itaboy mo. Amen? Itaboy mo ang mga masasamang kaisipan na dumarating sa iyo. Shudon ko raw kaya kina. Naglug sa isip mo, ano sabi ni Lord? Shoo! Umali ka, masamang espiritu. Amen? Nasa sayo mo man kan, kung shudon mo, hindi. Tay ka man ka nagabantay kung ano man kang palagan mo sa puso mo.
Amen. So next, sa Proverbs 4 verse 23, keep thy heart with all diligence. Amen. Yung keep means to guard, to watch over. Keep thy heart with all diligence. Ano yung diligence sa Tagalog? Hindi ko na ilagay ito. Amen. Keep thy heart with all diligence. Amen. For out of it are the issues of life. Amen. Kaya kagulping issue. So, tapos unta na mga kapatid. Sabi dito sa remembering the Lord. Amen. There has to be a creator in a creation. Amen. Kayon kita, creator. Si second creator ta. Si Lord. Kaya di kang manubod na da creator. Amen. So iba, da ngaya, nagpunsa na kita sa alikabok. Ay, di ako manubod ni kan. Biro mo, Brother Dan, panubodon kang, ali ka sa alikabok. Amen. Habang yung alikabok, nagkabuo-buo, tapos nagkaroon ng mga isda, nagkaroon ng unggoy, tapos doon daw tayo galing. Sabi ni Lord, mali yan. Amen. Sino ang creator natin? Ang Panginoon. Amen. So, and sabi dito, creator. And is a creation, it was made by a creator. And any man work reflects himself. Amen. He's a good carpenter. He does good work. He build and he's a good mechanic. He does good works. Sabi dito, your works only reflects you. And God's creation reflects God. And God made everything for a purpose. Amen. Ginawa niya ang lahat ng ito for a purpose. Amen. Sabi dito, and everything that serves God purpose, when it dies, it has a resurrection. Amen. And if a man serves God purpose, there is a resurrection. Amen. So sa panahon natin ito mga kapatid, sabi dito, we have all no doubt thoughts about the purpose of why we had been put here upon this earth at this time of history. Bakit inilagay tayo at this time of history? Sabi nito, humanity is in a Babylon again. Amen? Nasaan daw tayo ngayon? Nasa Babylon again. Naniniwala ba kayo doon? Ano yung Babylon, mga kapatid? Ay, yung kamunduhan. Amen? Nasakop ng kamunduhan yung mga churches. Amen? It is a time of mass confusion where the main idea is that if it feels good, then do it. Amen? Maraming tao, ganyan ang turo, Brother Dan. Kung maganda sa iyong palagay at sa iyong pakiramdam, gawin mo. Kahit may natatapakan ka ng mga tao. Yun ang aral nila ngayon. Mga kapatid, malayo na sa aral ng ating Panginoon. Amen? So, sabi dito sa Joshua 24, amen, verse 14, now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. Paano natin isi-serve ang ating Panginoon? Serve Him in sincerity and in truth. Amen. Sino ang mga sincere dito? Amen. And in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. Amen. And if it seems evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve. Amen. So, magpili kang wana kung sisay-kansay mong paglilingkuran. Amen. Naririto ako. Ano yung awit na yun? Naririto ako. Nagpupugay sa'yo. Naririto lahat. Amen. Sino ang isi-serve natin? Ang Panginoon. Amen. Whether the gods which your father serves, ano itong gods na lilingkuran ng mga ama? Amen. Ano yon? Yung mga Diyos ng sanglibutan. Amen. Serve
that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell, but as for me and my house. Amen. Ano yon? As for me and my house, anong gagawin natin? We will serve the Lord. Good morning mga kapatid. At hanggang dito na lang, nawa ay na-bless ang lahat. Amen. At sabi nga doon, amen, sa pinag-usapan natin, ano yung title natin? Purpose in our heart. May purpose tayo, mga kapatid. At kailangan bantayan natin, i-guard natin, amen, yung purpose na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga doon, huwag madungisan, Brother Dan. Amen, dahil napakaganda mga kapatid ng mensahe. Amen, at talagang, sabi nga doon, ito yung buhay natin is to serve the Lord. Kaya, papanatilihin natin yung ganitong buhay natin sa ating Panginoon. Amen. Sinong masaya na naglilingkod sa Panginoon? Taas yung kamay. Amen. Masaya tayong naglilingkod tayo sa Kanya. Amen. Na nabibigyan natin siya ng kaluwalhatian. Amen. Na nabibigyan natin siya ng importansya. Kasi maraming tao ngayon na hindi na importante ang Diyos. Pero tayo, sa buhay natin, siya ang pinakasentro ng buhay natin. Amen. So good morning mga kapatid. At nawa ay na-bless ang lahat. Amen. At amen, napakaraming blessing na dumating sa atin. At also, malapit na din mga kapatid, yung ating anniversary. At may mga good news at may mga magagandang mga bagay na nangyari, hindi ko na siguro babanggitin. Amen. May mga taong ginamit ng Panginoon na para sa ating purpose dito sa lupang ito. At nakakagalak dahil ilang taon na tayo mga kapatid? 35th year. Amen. 35 taon na. Amen. So talagang blessing ito sa ating Panginoon. Nabigyan tayo ng ganito katagal. Amen. At patuloy na nagsiserve yung ating church. Amen. Sa ating Panginoon. Amen. Yun yung wag mawala sa puso natin at paglingkuran natin siya habang tayo ay paglilingkuran kita hanggat ako'y nabubuhay. Amen. Yun ang pinaka-importante. Good morning. At ibinabalik ko na ang pagkakataon kay Brother Joss.